Feel the beat in your soul. Every journey makes you whole. Open up your mind, let it unwind. Leave the old perceptions far behind. Sunrise paints a brand new day. Different shades in every way. Got a rhythm, got a flow. Seeds of greatness start to grow. Little steps to giant leaps. Secrets that our spirit keeps. Changing, growing day by day. Finding our own natural way. Oh, we're together against the lonely nights. Shining brighter with our inner lights. Neurodiversity, a beautiful design. In every heart, a future starts to shine. No more silence, no more standing still. Embrace the freedom, climb the highest hill. Used to think we'd never reach beyond the lessons that they teach, but we're dreaming big and bold. Stories waiting to unfold. Building futures strong and true. Learning what we're meant to do. Careers calling, love takes flight. Stepping into our own light. Oh, we're together against the lonely nights. Shining brighter with our inner lights. Neurodiversity, a beautiful design. In every heart, a future starts to shine. No more silence, no more standing still. No, nagmerienda tayo sa Paris. Yes, nagmerienda kami sa Paris. Nag-dinner tayo sa Italy. At ngayon, bumalik na kami sa Pilipinas. Kasi ito yung room namin sa Torres Farm Hotel and Resort. Tada! Laik, Cavite. Shout out Sir Eric Bailosis. Yes. Anna. And Anna, thank you so much. So, ayun, dalawa yung bed namin para in case magkagalit kami after ng episode. Doon siya matutulog. So, itong room na to, ang tawag sa design na to is Italy Sea. So, isa na nga lang tayo. Isa na lang. One last. One last. And this is it, pansit. Okay. What's the topic? Steaming. Steaming. Can you please explain to us kung ano ang steaming? So, steaming is the term sa neurodivergent community and sa mga neurodivergent people. This is an action that they do pag nasistress sila or na-overstimulate sila. So, an example of steaming is, well, ang alam talaga natin lahat na steaming is pag gumaganon. Yan, steaming din yan sa mga autism. But there's also Sa akin yung legs ko. Magal. Yes. Di ba yung mga nakaupo, tas gumaganon? Yan. Ang pangit pa naman ng belief ng mga tao pag mga lalaki gumagawa nun. Malibog daw. So, sa mga i-educate lang po namin kayo, wala pong correlation yun sa pagiging yon. Okay? Ayoko sabihin yung word. Ang ibig sabihin po nun is, Stimming. it's called stimming. It's something that you do na minsan unconscious ka na ginagawa mo pala siya pag either naboboard ka, nasistress ka. Wait, hindi ko yata napakita ng maano. Ganun po yung ganun po yung legs. Yes. Sa pag nakaupo. Marami tayo niyan. Kuyakoy. In Tagalog, we call it kuyakoy. Kuyakoy. Oo. Oh. First time Tama ko ba? marinig yung... First time ko na marinig yan. So, back to the topic. Steaming. There's many kinds of steaming. Sa mga babae, if you always do your hair like this, tinitwirl mo siya. Ako, lagi kong ginagawa yan. Which akala nila nagfa-flirt ako. Kasi parang, di ba, pag ang mga girls na nagfa-flirt, ginagawa nila yung hair nila. No, that's me actually steaming. Ayan. And sometimes we make sounds. Steaming can also be through sounds. Napapansin ko sa'yo pag nagagalit ka. Tapos di yan sinasabi sa akin, ginagawa mo. Gano'n ka ng gano'n. Talaga? Kala ko nagtitinga lang ako. Ayan, ganyan. Pag nagagalit na siya,
Tapos di niya sinasabi sa akin. Steaming din tawag dyan. Ano pang ibang klaseng steaming? Basta there's many kinds of steaming. Alam mo ba na si Michael Jackson, nagsistem siya. And minsan, yung sinasama na lang niya sa music. Which is yung steaming niya na, hihi. Ganyan. Basta Gusto kong gayahin pero hindi ko magagaya. Ayan na guys. So, any sounds that you make na medyo weird nga, especially if you do this repeatedly, pag nasa-stress ka, that's what you call stimming. Stimming. Okay? So, what are the ways na napapansin mo that you know, now that you know what stimming is, ano yung ginagawa mo na napapansin mo sa sarili mo? Okay, number 1, Kuya Koy. Well, na-mention mo yung unconsciously, mga ganun ako, when I'm feeling something, like, a bad emotion. What else? Magalaw yung kamay ko. Magalaw. Nagsasalita ako, mga ganun ako. Ganyan. So, para makontrol ko yun, natutunan ko na ang tawag dito is hand sign or mudra. Parang binabaril mo. This is a mudra where pag ginawa mo to, ang understanding ko is nakakapag-focus ka. Kasi nga, di ba kami very mabilis ma-distract. So, I do this sometimes. So, hindi po ito satanista. Hand sign. Or a mudra sa mga Sanskrit ba yun? Or it's a mudra, it's a hand sign na to help you focus. To channel your energy. Right. Diba? Parang hindi malikot yung kamay mo lagi. Mas ganun nga ako. Yan ang steaming ko pagka kasi ganyan. Alam mo ba ang ganun? Ganyan. Which is nakaka-relate ako minsan pag nag-over-explain ako or I'm so passionate with what I'm explaining. Ayun na, lumalabas na yung mga hand gestures ko. Diba? Ano pa bang mga steaming ang napapansin ko sa ibang tao na ginagawa nila? Yeah. Minsan hair yung hair, yung laging ganun ng ganun. Minsan steaming na yun eh. Yung si LeBron James, kinukot-kot niya yung ano niya? Kinukot-kot niya yung kanyang... Yes, that's also... nail? Yes, steaming din That's siya. a form of steaming. So maraming... Scratch. Most people nag-i-scratch. Nagsiscratch sila. So, I wonder kung ano yung napapansin niyo sa sarili niyo. Ano yung steaming for you since alam niyo na ngayon. Okay, my question is, bakit nag-steam ang mga neurodivergent people? I think it's part of masking kasi since hindi nga natin naipapakita what we're feeling inside. Kasi we also don't know exactly what we're feeling inside. Kailangan ma-channel yung energy somewhere else. So that's why either sa hair or yung sa paa nga na galaw ng galaw kasi that's you somehow trying to regulate yourself. Right. For me, ako din, ang understanding ko is it's an attempt for neurodivergent people para ma-regulate yung sarili namin. Attempt lang po. Hindi kasi siya talaga effective, no? To most people with neurodivergent minds. Yeah. Or napapansin ko pala yung galaw ng galaw sa sa jewelry nila. Yun, ginagawa ko rin minsan yun. Galaw ako ng galaw ng jewelry ko. Or sa tenga. Yan pala yung tenga. Yung ginagano-ganon. Yeah. So it's an attempt to regulate ang aming dysregulated na nervous system para to feel better. Pag ina-atake ng anxiety, something like that. Yeah. So yun lang ang natin for steaming. So, ang iksila ng kwento natin for steaming. Para sa akin, it's really important when you have friends, family members, or a partner who knows pag nagsisteaming ka na. Kasi yun na yung sign na you are dysregulated, and sometimes nga pag nakikita ko siya na galaw na yung legs niya, pag umuupo kami, hinahawakan ko lang yung tuhod niya para alam niya na
okay, you're Right. okay. Everything's fine. Mhm. And para mapansin din niya, magkaroon siya ng self-awareness na, ay, nagsisteam na pala ako. Tama. 'Di ba? Mhm. And ako, ano ba napapansin mo sa akin? Napapansin mo ba ako pag nasisteam na ako? Oo naman. So, yeah, dun nga natin na nai-inform tayo na yung tao is having, Challenging emotions Oo. inside. oo. Ang napapansin ko pala, pag may, yung knuckles ko, nagko-close siya. Nagko-close din siya. Minsan, stimming doesn't have to be always like movement. Oo. Oo, sometimes like Nagki-clench ka. nagki-clench or Mhm. ginaganon ko yung kamay ko, pinapatunog ko minsan. Ako, I think yung nagpapatunog ng is a form of stimming. It's a form of stimming, yes. Ako, ang understanding ko dito, hindi po to magandang habit. Mm. Kasi yung bubbles yan sa joints, no? Hindi po siya magandang habit. Ginagawa ko siya kasi now I realize it's a form of steaming, no? Kasi I feel good doing it. Mhm. Pero iwasan po pala natin gawin yun. Yes. Kasi hindi po ako sure, pero hindi po siya magandang habit. Nung bata pa ako, bigla ko lang naalala. One of my stimming is gumagawa ako ng bubbles using my laway. Oh, Ginagawa mo ba yun before? hindi ako ganun ka. Weirdo. Hindi. So, syempre dati, hindi ko alam na, di ba, ang inappropriate pala yun. But, bata pa ako, I'm sure maraming mga kids nakaka-relate nito or mga adults na ginagawa rin nila to nung bata pa sila. So, gumagawa sila ng bubbles using their laway. So, that's one of my stimming before nung bata pa ako. Ikaw, ano naalala mo? I don't know kung matatawag mo itong steaming, dinuduraan ko yung mga ng pising ko, kumukurot. So, sobrang cute niya nung bata pa siya. Laging kinukurot yung pisngi niya. Tapos, ayaw nga niya daw. So, lagi mong sinasabi na wag, di ba? Kaso, hindi sila nakikinig. So, ang defense mechanism niya, dinuduruan daw niya yung mga taong gumagawa sa kanya nun. After you tell them to stop doing it, di ba? Tapos, di nakikinig. Or ayaw lang nila makinig kasi siguro that's their way of steaming or, expressing themselves also. Yeah, mahirap makulit ako, pero hindi ko alam yun, I'm not aware, di ba? Pero ayoko yung makulit. Makulit sa'yo. Oo. Okay lang pag ikaw makulit. Hindi ko alam na makulit ako, pero pag napapansin ko na makulit sa akin yung ibang tao, hindi ko siya gusto. Nagagalit ako. So, ang mga kids kasi na may mga ADHD, sila talaga yung nililabel most of the time na pasaway, malikot, di ba? Pilyo, no, maldito, ganyan, palaaway, pilosopo, makulit. Basta makulit. Oo, tanong ng tanong. So, yun po yung karanasan ko bilang kid with ADHD. So, ayun. Sana marami kayo natutunan dito sa segment namin na Nakaka-relate ka ba? Sana nakarelate kayo. Sana may natutunan kayo Right. sa mga taong katulad namin na, again, may ADHD siya. Ako may autism and ADHD, which is called ADHD. And marami po talaga sa atin ang mga undiagnosed or late diagnosed or karamihan dyan iniisip nila na, ganyan din naman ako eh. Ganyan din ako eh. So parang nagiging normal na, di ba? Which is, again, like kong sinasabi, normal po talaga na may neurodivergent people. Ngayon lang kasi talaga natin na-discover na meron palang mga neurodivergent people na high masking, which is katulad namin. Ang alam lang kasi natin sa people with autism or people with ADHD is yung sobrang halata talaga sa galaw nila, which we call low masking or non-masking abilities sa mga taong ganun.
So, yun lang po yung difference nun. Meron tayong autism na external siya na i-express. Meron namang autism na internal lang siya na i-express at na i-experience. Yun. Ipaalala lang tayo no, Yes. sa ating mga listeners, sa ating mga viewers na ito Yes. po ay aming mga opinion at sariling Experiences. Karanasan. Yes. For educational purposes po siya and Awareness. Yung awareness. Aha. If you think na nakarelate ka and feeling mo ikaw rin probably ay may ADHD or autism or both, then it's best na makahanap po kayo ng clinic near you na magda-diagnose sa inyo, psychiatrist. na psychiatrist na magda-diagnose sa inyo. Pero also, another topic pala na pag-uusapan natin sa next episode naman natin ito is how do you find the right psychiatrist na magda-diagnose sa'yo. Kasi hindi porket psychiatrist sila, alam na nila, expert na sila mag-diagnose sa isang tao na may ADHD or especially autism and ADHD kasi bago nga lang po nila na discover na pwede pala mag-overlap yung dalawang yun. And most likely namimiss talaga nila ang mga babae kasi again, we are very high masking. Yung ability natin to mask, na-master na natin siya. Sa mga lalaki, medyo mas halata sa kanila. Diba? Lalo pag sa actions nila. Yeah. Kaya sila mostly yung madaling ma-detect or ma-diagnose. Yep. So, ayun po. Thank you so much for joining us here. Thank you so much for joining us here sa We're together! Bye! See you next episode. Bye. Okay, let's go.